Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, ngayong gabi ay hindi lang tayo muling nagtipon bilang isang online community, kundi bilang isang pamilya sa pananampalataya. Nagkakaisa upang mapakinggan, mapagmuni-munian at mapalalim ang ating pagkaunawa sa isang napakasensitibo ngunit mahalagang paksa, pagkitil sa sarili. Ito ay isang isyu na hindi natin dapat iwasan. Ito ay isinisigaw ng katahimikan ng ilan, ng mga mata na puno ng luha, ngunit walang masabi. At sa gabing ito, naway maging silungan tayo sa isa't isa habang binubuksan natin ang usaping ito sa liwanag ng Quran at Sunnah. Hindi lahat ng ngiti ay masaya. Minsan, ito'y panangga sa isang kaluluwang pagod na sa laban ng buhay. Ang sakit na hindi nakikita ng mata ay minsan ang pinakamalakas sumira sa puso. Ngunit sa kabila ng lahat, habang humihinga ka, may pag-asa. At habang buhay ka, hindi pa huli ang lahat para manumbalik kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayong gabi, atin pong pakinggan ng isang kapatid na hindi lamang bihasa sa pagtuturo, kundi matagal nang katuwang ng ating programa tuwing Lunes ng gabi. Siya ay hindi iba sa atin. Siya ang tinig ng patuloy na dawa, ang lakas sa gabi ng pag-asa. Malugod nating tinatanggap at taos-pusong pinasasalamatan si Ustad Amin Pindaton Kandulit sa muli niyang pagpapaunlak sa ating paanyaya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fika sa iyong walang sawang pagtugon, Ustad. Upang simulan ang ating programa, sa mga salita ni Allah na nagbibigay lakas sa pusong sugatan, inaanyayahan ko po ang ating kapatid na si Saydali Batalyon upang bigkasin ang piling talata mula sa banal na Quran. فَلْيَتَفَضَّلْ مَشْكُورًا مَأْجُورًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Subhanallah, ang mga salita ni Allah ay tunay na panatag sa puso, lalo na sa mga kaluluwang naghahanap ng kasagutan. Jazakallahu khairan, kapatid na Saydali Batalyon, sa iyong pagbabasa. Ngayong gabi ay muli nating makakasama ang regular nating tagapagsalita tuwing gabi ng Lunes. Isang taong hindi lamang nagtuturo ng Islam kundi isinasabuhay ito sa kanyang pamumuhay. Siya si Ustad Amin Pendaton Kandulit. Sa bawat linggo, dala niya sa atin ang mga aral na tahimik ngunit malalim, madamdamin ngunit may pag-asa. At ngayong gabi, sa pagtalakay niya sa paksang pagkitil sa sarili, tiyak na muli tayong mapapaantig, mapapaisip at higit sa lahat, mapapalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid, ating pakinggan si Ustad Amin Pendaton Kandulit. فليتفضل مشكورا مأجورا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man wala wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumil wa ba'd.
Pasensya na nahulog. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada din wa ba'd. Mga minamahal namin mga kapatid, mga magulang, sa oras na ito, ibabahagi natin ang kaalaman ay patungkol sa pagkitil sa sarili ng tao. Yan. Meron po tayong kukunin sa oras na ito na usapin na kung saan ating i-share dito sa screen na ito. Hindi mo natin makapag-open ng camera, inshallah. Dahil gusto ko masabayan ninyo ang aking binabasa at upang ibahagi natin sa lahat at makita na rin sa social media itong mga ating mga kinukuha, inshallah. So, umihingi po ako na makapag-share po ako ng screen, inshallah, para po makita, inshallah. So, pwede. Ito na po, inshallah. So, nakapag-share po na ako ng screen. Mashallah, barakallahu fiik. So, alhamdulillah. So, nakakapag-share po ako ng screen, inshallah. So, makikita po natin, bago po ito inuna siya sa Google, ay meron po akong aklat dito patungo sa usapin dito, Riyadus Salihin, at ibang mga aklat pa na kung saan tinalakay niya ang mga hadith na ito ay malalakas, at chinek ko na rin yung hadith na ito na babasahin natin at kukunin natin ay pawang mga matitibay, authentic talaga yung mga hadith na ito, inshallah. So bismillah, ako'y nagpapasalamat sa Allah at ang propeta sa Allah dahil siyang gumawa ng paraan upang tayo makapagbahagi ng kaalaman. At ako ay nagpapasalamat sa propeta Muhammad sapagkat siya nagpursigi, siya naglaan ng oras, panahon at paghihirap at pagod, gastos upang maipaabot sa atin ang katotohanan. Alhamdulillah, ito na nga tayo. Yan. So ngayon, inshallah, ay titingnan natin ang ating kukunin. Ang hukmul intihar. Ibig sabihin ng hukmul intihar, ang hatol ng pagpapakamatay. Pagtalon, pag-inom ng alak, pag-inom ng lason, pagsaksak sa sarili, pagbaril o di kaya paslangin ng tao ang kanyang sarili. So yan po ay makukuha natin kung ano ba bang hatol sa Islam patungkol dito. So, bago natin anuin yon, ay pag-usapan mo natin ng kanyang mga parusang magaganap sa kabilang buhay pag kanya itong ginawa sa kanyang sarili. So ito po ay iano po natin sa Google para ma-translate at makita na makasama natin, inshallah. Yan. Yan. So ito po yung hadith, ito po ay binanggit ni Abu Hurairah radhiyallahu an. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahat tayo magbasa, inshallah. Basahin muna natin yung hadith. Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. So ito po ang Tagalog nito, alam din natin, pero para po masabay natin ang mga di medyo nakakahabol, inshallah. So basahin lang natin, sino man itapon ang kanyang sarili mula sa isang bundok, ibig sabihin, tatalon. At magpakamatay ay mapapaapoy ng impyerno. Ibig sabihin, itatapon sa kanyang sarili doon, ang kanyang sarili doon, na manatili doon magpakailanman. So tinutukoy dito, ang taong kanyang gawin na siya ay tatalon sa bundok na napakataas sa isang bangin. So sa panahon natin ngayon, minsan pag wala nang bangin, wala nang bundok, wala nang mataas na bundok, so sa ano na lang, sa gusali, sa mga building, so doon na lang sila tumatalon. So pasok po ito, basta ito po ay nangangahulugang tatalon siya. Ang parusa po niya na gaganapin pagdating sa kabilang buhay ay pabalik-balik po siyang tatalon sa apoy ng impyerno. Yun po ang kanyang parusa. Sunod, ito, sino mang uminom ng lason at pumatay sa kanyang sarili ay magkakaroon ng kanyang lason. Ibig sabihin, magkakaroon ng kanyang lason sa kamay. Ang tinutukoy dito, ang kanyang kinakain, kanyang iinumin na yon na lason, pagdating doon sa kabilang buhay ay kanya itong laging iinumin. Ito manatili doon magpakailanman. Ibig sabihin,
ihigop ito sa apoy ng impyerno. Ibig sabihin, itong lason na ito ay pag siya ay darating na sa kabilang buhay, ininom niya yung lason, kumain ng lason, ay uminom ng lason para mapatay ang sarili, ay siya ay paparusaan ng Allah SWT na siya iinom lagi ng apoy ng impyerno. Ang tanong, itong lason na ito daw ay mga ano, kasi matindi Kasi isinali ng ating mga ulama na lahat pa ng iniinom na makakapinsala, ito ay lason daw ng sarili. Ano nga halimbawa? Alak. So, mahirap, no? Tingnan natin kung ano ang parusa nila. Kung titingnan, isa ito sa mga lason, nakakasira, nakakahilo sa isang tao, at napipinsala ang kanyang sarili. Hingil dito. Yan. So doon, at sino man ang pumatay sa kanyang sarili gamit ang isang bakal na sandata, magkakaroon ng kanyang bakal na sandata sa kanyang kamay. Sinasaksak ang kanyang sarili gamit ito sa tiyan sa apoy ng impyerno, manatili doon magpakailanman. So dito, sino man daw ang kukuha ng isang armas, isang kutsilyo, itak o samurai, o gamit na matulis, gagamitin ng isaksak sa kanyang sarili upang siya mamatay at mawala na dito sa mundo. Tunay ang parusa niya, kung ano man yung klase ng kanyang isinaksak sa kanyang sarili, yun ay gagawin niyang isasaksak lagi pagdating sa kabilang buhay, magpapakamatay ang isang tao. Bakit nga ba tatlong hadith ito? Kasi bakit ito yung lantaran na kung saan maaring paslangin ng tao ang kanyang sarili gamit ang bagay na ito. So, sabi ng Allah SWT, la taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Huwag niyong paslangin ang inyong mga sarili. Tunay Allah SWT sa inyo ay napaka-maawain. So, tingnan natin na mga kapatid. Ang pagpaslang ay mayroong dalawang pamamaraan. Mayroong nabibigla at mayroong paunti-unti. Ang pagpaslang na bigla, ito yung lantaran na binanggit. Meron ng paunti-unti. Ano yon? Ito yung paunti-unti na kung saan, halimbawa ng pagsisigarilyo, pag-inom ng alak, pagkain ng paunti-unting gamot na kung saan nakakapinsala sa katawan ng tao. Yan. So ito po yung lantaran na kung saan lihim na kung saan paunti-unti. Yan. So ito namang nabanggit natin kanina, mga halimbawa lang ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil ito yung sikat na ginagawa ng tao na para madali silang mamatay. Yan. So, kasi biglaan ito So, kung ang pagtalon sa tubig, aring maramdaman niya ang hirap para hindi makahinga, baka may paraan pa para makatakas. Yun. So, patungkol dito sa pagpatay nito, di nabanggit ang tali. Kasi hindi ganyan, hindi hayag yung ganong pagpatay sa panahon na yon na ginagamit nilang tali, ibibitay ang sarili. So, kabilang din yun na pinatay ang kanyang sarili. Kung ano man yung klase, ang kaniyang pagpatay sa sarili, ganun din, na ibibitay din siya doon sa apoy ng impyerno at doon siya lagi-lagi habang buhay. Mas matindi yun. Binibitay siya sa apoy ng impyerno. Sabi sabihin, linuluto siya at liig niya natatalian. So, napakahirap ng ganung mga kalagayan mga kapatid sa pananampalataya. So, yan. So, tatlo binanggit dyan ay tatalon sa bundok o di kaya mga matataas na gusali, pasok yung mga building sa panahon natin ngayon. At ang pangalawa ay ang taong kakain ng lason. Ay pangalawa. At ang pangatlo ay kagamit ng isang armas para saksakin ang kanyang sarili. So yan po ang binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano nga ba naman yung dalil na kung saan mula sa hadith na ang tao ay papatayin niya ang kanyang sarili o sasaksakin o di kaya kahit anong porma ng kanyang pagpatay sa sarili, ganun din ang pormang pagpatay niya sa kabilang buhay. So ito po, ito yung dalil na babanggitin natin, ito i-highlight ko lang inshallah. So ito po, so tapos sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, an Sabit bin Dalhaq radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qatala nafsahu bi shay'in fid dunya udhiba bihi yawmal qiyamati, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Malakas ang hadith yan. Ito translate natin para mabasa ng marami inshallah. Yan. So dito, man qatala nafsahu bi shay'in. So sino mang pumatay sa kanyang sarili gamit ang isang bagay sa mundong ito, parurusahan kasama nito sa araw ng muling pagkabuhay. Tinutukoy dito kung ano man yung gamit na pagpaslang mo sa iyong sarili, ganun ka rin papatayin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun ka rin paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Inipit mo ang sarili mo,
iipitin ka rin sa kabilang buhay. So, kahit anong formang pagpatay ng tao sa kanyang sarili, gano'n siya. Yan, kumain ng lason, tumalo ng bangin, o di kaya sinaksak ang sarili, o di kaya ibinitay ang sarili, o di kaya nagpabangga na lang siya ng mga malalaking sasakyan, o di kaya o di kaya hindi niya kinakaya, parang gusto rin niyang mamatay, ayaw niya mamuhay, bumagsak ang business niya, o di kaya pinangakuan na siya di pakasalan tapos sa iba na natuloy na kinasal yung lalaki halimbawa, so di kaya ang babae, hindi sila natuloy, nagpakamatay na lang. So yun, so marami mga ganitong mga nagaganap na ginawa nilang magpakamatay dahil dun, subhanallah. So anong bunga? Ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito matindi, ang aking alipin ay nagmadaling magpakamatay, kaya't ipinagbawal ko sa kanya ang paraiso. Pinangunaan kasi niyang tadhana. Nanguna siya sa Allah eh. So yun ay ipaparusa po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya dahil sa kanyang pangunguna doon sa ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang buhay, pinangunaan niya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan. So yun po yung hadith, inshallah, fi man kana qablakum rajulun bihi juriha fajaza fahaqasa sikinan fahazza biha yaduhu famara qaddam hatta mata qala ta'ala badarni abdi binafsi haramtu alayhi al-jannah. Lalaki na kung saan nauna sa inyo, itong lalaki na ito nasugatan, ginawa niya na
Di siya kontento doon sa sugat niya, pinutol ang kanyang kamay, nagulat siya. So, dumugo hanggang sa ikinamatay niya. Sabi na Allah, pinagmadali ng isang alipin na pagpatay sa kanyang sarili, pinangunaan ako, tunay bawal na sa kanya ang paraiso. Yan. Bawal sa kanya paraiso. So, yan. Sunod, dito na tayo sa hadith na pangilan na. So, ito yung hadith na ito na kukunin natin. Ustads, pag ang isang tao ay nalaman natin nandun sa masjid, mapalalaki man o babae, tapos, nalaman natin ng lalaking to, pinatay niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin, nagpakamatay ang taong to, ano po ang gagawin natin? So, sabi dito, nabanggit na dyan, na وَقَدْ تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم as-salal al-muntahir. Iniwan daw ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang taong ang pagsasala sa isang taong pinatay ang kanyang sarili. Itong taong to pinatay ng kanyang sarili, hindi siya pinagsalaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa nangyari iniwan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi na ito pinagsalaan at inutos niya ito sa mga sahaba. Inutos niya ito sa mga sahaba. Yan. Ang dalil doon na inutos niya sa mga sahaba, ito po yung hadith na ito na kukunin natin. Ito po, i-highlight ko lang inshallah, basahin ko. An Jabir bin Samra radhiyallahu anhu qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birajulin qatala nafsahu bimashakis falam yusalli alayhi, rawahu Muslim. Qala na ana mashakis sihamul arab. Sabihin, ballpen, alam mo kung makapatay ito, o di kaya kahoy na makapatay ito sa kanya, o di kaya maaring tatama ito sa kanya, ay maging dahilan na kung saan masusugatan siya, ay tunay na ito ay kabilang daw doon. Yan. Sinabi dito, no, ipagpalain siya ng Allah at bigyan siya ng kapayapaan, ngunit hindi siya nagdasal para sa kanya. Ibig sabihin, ang propeta sallallahu alaihi wasallam din niya ginawang magdasal doon sa tao na yon. Di siya nagsala sa pahayag na ibang mga ulat sa hadith, wala dito, di natin nabanggit, hindi nabanggit ito sa ating binabasa, na iniwan ng propeta sallallahu alaihi wasallam magsala doon ay ang mga sahaba. So, nangangahulugan, ang propeta sallallahu alaihi wasallam di niya pinagsasalaan, di niya ginagawang magsala sa isang tao na pinaslang o pinatay niya ang kanyang sarili. Yan. So, yun po ang dalil mula sa Quran yan. Sa usapin na ito, ay nagkaiba ang mga pananaw ng ating mga ulama. Nagkaiba ang pananaw ng ating mga ulama. Magsala ba tayo sa isang namatay o di kaya hindi? Sinabi dito ng ating mga ulama, ito babasahin ko lang inshallah. So, di na tayo translate dito. So, pakinggan na lang ninyo inshallah. وفي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلي على القاتل نفسه لصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي. وقال حسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء يصلي عليه، وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله. وصلت عليه الصحابة. يعني ito ay Sharh Muslim. May hadith kasi na hingil dito eh. So sabi dito, sa hadith na ito, na binanggit natin, na dinala ang isang lalaki sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay hindi nagsala. So sabi dito daw na sa madhab ni Umar bin Abdul Aziz at ni Auza'i, yan. Sa madhab daw ni Umar bin Abdul Aziz at ni Auza'i, ang sabi daw, huwag magsala. Yan. La yusalli. Yan. Huwag magsala at iwan na yun sa madhab ni Imam Auza'i yan. Wakala al-Hasan wa Nakhai, Qatada wa Malik. Yan. Sinabi na ni Hasan at Nakhai, saglit kasi niya.
Bismillah, dito, sabi dito ni Anas an-Nakhai, wa Qatada, wa Malik, wa Abu Hanifa, wa Shafi'i, wa Jami' al-ulama. Si Hasan daw at ni Nakhai at ni Qatada at ni Malik at ni Abu Hanifa, Shafi'i, sabi daw niya, yusalli alayhi, bismillah, magsala sa kanya. Wa ajabu an hadal hadith. Yan. So, sinagot nila ang hadith na yan. Wa ajabu an hadal hadith, sinagot nila ang hadith na yan, na magsala daw. Pero, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay hindi nagsala doon, ay ginawa niyang iutos sa mga sahaba. Yan. Zajara linas an mithli fi alim. Sabihin, hinikayat, tinulak ang mga tao na magsala sa mga tao na yon. Yan. So yan ang sinabi diyan. So ano malakas na pananaw? Ang malakas na pananaw ay dito sa gawin nating isasagot mula sa pananaw ating mga ulama, dito sa sinagot nating mga ulama. So dito, basahin natin yan. Yan. So sabi natin mga ulama hinggil dito, dito, wakala Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Tinanong na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Sabi niya diyan, patungkol sa isang lalaki na yan, na kung saan siya ay nagpakamatay, nagpakita ng galing, nag-ambog. So yan, ano ang gagawin sa kanya? So sabi ng isa sa mga ulama na ito, na si Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. So dito ang kanyang sinabi. Yan. Ito daw, sinabi, tinanong si Sheikh Islam Ibn Taymiyyah na faraa sa ubana, isang lalaki daw na nakakita daw ng ahas, fakama bada man hadara li qatlihi. Tumayo ang ilan sa kanila na para patayin ang ahas na yon. Sa uban, ahas. Pamanaahu anhu. Isang lalaki, sabi niya, wag niyong patayin. Wa amsakahu, at inawa ka ng isang lalaki, alama alal karama na ho. Ang ibig sabihin, meron na siyang karama, meron na siyang karangalan na hindi na siya namamatay. Faladagaw thu'ban, siya ay tinuklaw ng ahas na yon. Namatay. Hal tajuzu sala alayhi, pwede ba magsala sa kanya? So, sabi daw dito ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, ito yung pinaka punto niya dito na sagot. Sabi diyan, makikita natin, yanbaghi li ahli al-ilm wad-din ay yatruku asla ala hada. Yan. Ang mga tao ay na may kaalaman at relihiyon ay dapat iwanan ang panalangin dito. Yan. Ang ibig sabihin, ang mainam daw sa isang taong maalam at may kaalaman sa karunungan sa Islam, huwag sila magsala doon. Huwag nilang itayo ang sala doon sa tao na yon. Mainam na iwan niya at iutos sa mga tao. Yan, yung mga adik na minsan pagsala minsan Friday lang. So doon lang. At maghanap sila ng imam. At imam na yon ay parang pabayari upang ipaalam sa kanya. Ang idinalin niya dito, isang naganap daw na kung saan naganap na ito sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na isang anak si Samra bin Jundub. Sinabi diyan, qalu li Samra bin Jundub. Sabi dito, li Samra bin Jundub, inna banakal bariha. Sabi dito, sinabi sa kay Samra bin Jundub, tunay yung anak sa gabi, bariha, lam yabit, hindi siya nakatulog. Kala bishman, ibig sabihin ng bishman ay dahil sa dami ng kain, sobrang kain, nabusog, lumakayan siya, hindi siya makatulog, hindi siya makahinga. Ay hal adamo naumihi bisababi kasatil akr, dahil ba sa dami ng kain hindi siya nakatulog? Kalo naam, oo. Kala ama inna law mata lam usalli alayhi. Sabi niya, kung namatay lang dito sa itong kalagayan, nagpadami siya ng kain, hindi ako magsasala sa kanya. Anak na yun, anak na yon. So, di siya magsasala. Nangangahulugan pala na kahit pala pagpapadami ng kain, na kahit na yung parang sasabog na, masisira ng kanyang tiyan, so gagawin pa rin niyang magsala, kumain na makakapekto ito sa kanyang katawan. Tunay na ito ay pinagbawal sa kanya ng Islam. So sabi ni Samra bin Jundub, hindi ako magsasala sa anak ko na yan. Kung ginawa niya na siya ay nagpadami ng kain at di na rin siya makahinga din, at dahil na
ikinamatay niya ito sa kanyang sarili. So yan. So nangangalaw, ito po yung idinali ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yan. At ito na rin po ay ginawa ni Abdulaziz bin Baz na kung saan isinagot niya patungo sa hingil dito sa tanong na ito na man qatala nafsahu fa huwa fahal yusalla alayhi, sino man ang pinatay ng kanyang magsasala ba? Yun, sabi dito, napakaiksi ng sagot ni bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ito lang po ang sagot niya para maano natin inshallah, konti na lang. So sabi dito, ang sagot niya dito, alin natin to sa sagot niya inshallah. Yusalla alayhi. Sabihin, ang ilang mga Muslim ay manalangin sa kanya para sa kanya tulad ng ibang mga makasalanan dahil siya ay nasa ilalim pa rin ng batas ng Islam ayon sa Sunnis sa Ahlu as-Sunnah. Ang ibig sa nangangahulugan ng isang taong Muslim ay na makasalanan ang magsasala rin sa kanya. Hahanapin yung leader ng lugar, imam ng lugar, wag magsala sa kanya, wag magsala sa kanya inshallah. So yun ang pinagkasaan ng ating ulama at marami rin na dalil na mainam sa isang imam, isang ustad, isang sheikh ay wag magsala doon sa tao na yun na kung saan dahil sinasagawa na ito. So, yung pagpatay na sa kanyang sarili. Wallahu a'lam bishawab. So, ito lang po ang ating kaalaman ngayon dito. At idadagdag natin na ilan ng mga dalil dito pero baka makakuha tayo ng oras inshallah. Kung may mga katanungan inshallah ay may dadagdag natin dito. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tamassaka bi sunnati ila yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sa bawat salita ni Ustad ay may bigat, may lalim at higit sa lahat, may pag-asa. Ngayong gabi, binuksan niya ang isang paksang matagal nang nasa sulok ng katahimikan. Maraming salamat po Ustad sa pagbubukas ng topiko na inyo pong binalangkas. Una sa lahat, dadako po tayo sa question and answer portion na tatanungin po natin ang ating tagapagsalita kung tumatanggap po ba siya ng mga ilang katanungan. Ustad? Na ito, 500 years na kalipas, nagawa na yung tadhana. Halaka, nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala na may tadhana ng tao
lahat ng nandito sa mundo na 500 years pa bago maklikha ang mundo. Ayon sa dalil na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, katabal makadira kabla ay yakhluq as-samawati wal ard 50 ama. Ibig sabihin, 500 am. Ibig sabihin, 500 years na advance ang pagsulat ng tadhana. So, ang propeta sallallahu alaihi wasallam isang araw, siya ay lumibing, pagkaraan niyang lumibing, akada ah ah, kinuha niya ang isang gamit, isang kahoy, stick, kinuha niya ito. Faja'alahu yankutuhu fil ard. Ginawa niyang ginuguhit ito sa lupa na hindi naman doon focus ang kaniyang utak doon sa pagguhit na yon, na para bagang nag-iisip habang ginuguhit niya ito, sinasabi niya sa mga sahaba na bawat isa sa inyo ay may tadhana na, mayroon ng upuan sa impyerno at mayroon ng upuan sa paraiso. So ang mga sahaba, ya Rasulullah, sabi niya, naisulat na pala. Afala nattaki'u ala kitabina? Pwede bang diyan na lang tayo magtiwala kung ano ang nasa aklat na naisulat sa atin? Wa natrukul amal, at iwan na lang natin ang ating mga gawain. Ang sagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam, amalu, wag yung gawin na gano'n na lang magtiwala sa bawat isa. Na sabihin natin na doon na lang ako magtitiwala sa naisulat sa akin. Kung paraiso ako. Kung impyerno ako. Sabi ng propeta, amalu, kahit na gano'n pa man ang tadhana, na naisulat na ang tao sa impyerno at paraiso, gawin pa rin ninyong gumawa, magsabuhay. Bakit? Di nyo alam ang inyong mga tadhana. Hingil dito. So, ibig sabihin, kahit ano ang mga karunungan malalaman natin na nasa kailan, kung totoong paraiso ako, paraiso ako. Bakit pa ako gagawa ng mabuti? Kung paraiso rin naman ako, bakit pa ako gagawa ng masama? Kung impyerno naman ako, di kaya mabuti. So, yun ang sinasabi ng ilan. O, ito man, mabuti man o masama, ang ating tadhana, dahil di natin alam, sabi ng propeta, i'amalu, fakullun muyassarun lima khulika lahu. Magsabuhay kayo, sabi ng propeta, dahil maging mas madali rin sa bawat isa kung ano ang tadhana para sa kanya. Kung paraiso, impyerno ay impyerno. Yan. So dito, paano natin maging iugnay dun sa tanong niya? So yan. So sabi diyan, pinangunaan daw niya ang Allah Subhanahu wa ta'ala, kabilang pa din sa kadar, pabilang yon na kung saan na isulat na rin sa kanya ang kanyang tadhana, na doon siya paparusahan ng Allah Subhanahu wa ta'ala, na kung saan dahil sa pagkitil niya sa kanyang sarili. Kung siya ay Muslim, paparusahan siya ng Allah Subhanahu wa ta'ala kung ano yung tindi ng kanyang kasalanan na yon. Pagkaraan dahil siya rin naman ay Muslim, pagkaraan siyang durugin, sunugin, papainitan, lulutuin sa api ng impyerno, kung anong tagal ng kanyang pagsuway, paglabag, o di kaya kasalanan ng kanyang pagpatay sa kanyang sarili, ano yung tindi, sinadya niya ba talaga o hindi? Kung siya ay sinadya, pinatay ang sarili, susunugin siya ng Allah, paparusahan ng Allah ng matinding parusa. Pagkaraan dahil Muslim naman siya, ay malinis na rin ang kanyang katawan, kaluluha, tunay ipapasok siya ng Allah sa paraiso. Yun. So, tadhana niya na may daan muna sa impyerno bago siya makapasok ng paraiso. Ganun po yung kaganapan na mangyayari sa kanya. Yun po, barakallahu fik. Okay, may katanungan pa po na pangalawa. Masyadong maselan ang pinag-uusapan natin sa sa Google Meet. Kaya nangyayari sa live natin, pinapatay ni Meta. Opo. Pero binabalik din natin, alhamdulillah. Okay, may pangalawang katanungan po mula po kay Sister Maribeth Abubakar. Assalamualaikum. Yung tanong ko po, yung mga rape victim na hinuhusgahan ng mga tao, nagpakamatay, papaano po yon? Ibig sabihin, nagpakamatay na rin siya na dahil sa nabiktima na rin siya. Parang hindi niya kinakaya, maaaring nahihiya na siya, parang wala siyang gana sa buhay, mamuhay dito sa mundo dahil nabiktima siya. Yung pang tinutukoy niya. Gano'n po. Biktima po siya ng karahasang gano'n kaya ang, Hmm. ang ginawa po nagpakamatay. Opo. So yun, so dahil nabiktima siya sa gano'n na yon, ginawa pa rin niyang pilitin niya, di siya lumaban sa pagsubok na yon, tadhana niya talaga na may sagawa sa kanya ang haram na yon,
na wala naman siyang kasalanan, nagawa yun. Pero hindi nila kinaya dahil sa sobrang laki ng problema, maaaring kinakaya na sa maraming tao, maaaring merong mga asawa sa kanya, di na rin tinuloy dito dahil sa ganitong karahasan na ito, malaging kabalastugang o di kaya gawa ng kasalanan sa bagay na ito. So nagpakamatay na rin siya dahil di niya tanggap ang ganong problema. Ito po ay kabilang rin po sa pangunguna ng kadar, pangunguna sa tadhana. Kabilang po doon sa pagkitil ng isang tao sa kanyang sarili na ito ay isa po sa malaking kasalanan, uminom ng mga lason, o di kaya nagpakamatay, tumalo na lang, o di kaya binitay ang sarili, o di kaya siya ay sinaksak ang sarili. So yun, pabilang daw doon, dapat siya bumangon, dapat siya ay magtiis, dapat siyang lumaban doon, na kahit ganun yung nasa pakirinigan niya sa maraming tao, lumaban pa rin siya, pabayaan niya. Ang panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, isang sahaba na binanggit ni ah, Ibnu Qayyim sa kanyang kitab na Qissatut Tawwabin, at binanggit ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kitab na Silsilatu A'malil Qulub doon sa Babut Tauba, na isa daw sa mga naganap na si Abu Hurairah radhiyallahu siya ay nakapaghatol sa isang babae na kung saan nakagawa ng kasalanan. Na lumabas siya, sabi niya, Aisha, Abu Hurairah, lumabas ako pagkaraan ng Salatul Isya. Nung ako ay lumabas pagkaraan ng Salatul Isya, ay nakita ko isang babaeng umiyak na para bang lahat ng problema sa buong mundo ay siya na yung nagdadala. So tinanong niya ako, "Ya Aba Hurairah, meron pa ba akong tauba? Dahil may kasalanan ako." Sabi ni Abu Hurairah, "Bakit ko masabi may tauba ka? Dapat alamin ko muna kung anong ginawa mong kasalanan." So sabi ng babae, Abu Hurairah, "Tunay na ang kasalanan na ito ay nagpapabigat sa aking kalooban. Nakagawa ko ng zina, pagkaraan ko buwan ng zina, ako ay nabuntis, pagkaraan dumating ang ilang buwan, nanganak ako, hindi ko kinakayang lumabas na may dala-dalang bata, na kung saan itong batang 'to ay malalaman ng mga tao na dala-dala ko at anak ko, eh, alam ang ama." So, 'di na ako nagdalawa, Abu Hurairah, sa laki ng problema ko, parang tinukso na talaga ako ng syaitan, napatay ko ang bata, naputol ko ang kanyang ulo, subhanallah. So, ito nagawa ng babaeng 'to, kinilabutan si Abu Hurairah radiyallahu anhu, sabi niya, "Wala kang tauba sa ginawa mo." Ang babae na ito ay nawalan na ng gana, gusto na niyang mawala sa mundo, pero ginawa pa rin niya na magtiis, bumangon. Pagkaraan, babae na ito, nakalagay ang tuhod niya sa lupa, 'di niya kinakayang buhatin ang katawan. Pagkaraan umalis si Abu Hurairah, sabi niya, "Ufti wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbibigay ako ng fatwa at ang propeta buhay pa." Pagkaraan, sabi niya, "Falamma Rasulullah." Nung kinaumagahan, pumunta ako sa propeta, sabi niya, "Rasulullah, nahatulan ko isang babaeng walang tauba." Sabi ng propeta, "Bakit mo sinabi yan? Anong dahilan mo ba't sinabi?" "Ya Rasulullah, nagzina, pinatay niya ang kanyang sarili at pinatay niya ang anak na kung saan kanyang dinadala dahil lang sa hiya." So sabi ng propeta sallam, "Ama sami'ta qawlallah, hindi mo ba narinig ang sinabi ng propeta sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما." Sa malapit itong kaulugan, mga taong hindi nananalangin liba lamang sa Allah Subhanahu wa ta'ala, at di sila pumapatay ng sarili, liban na lamang na ito ay nasa karapatan, at di sila nangangalunya, di sila nagsisina. Sinong gagawa niyan? Tunay, dodoblehin namin ang aming mga parusa sa kanila. At siya'y mamumuhay sa apoy ng impyerno ay mayroong dalang muhana, hiyang-hiya sila. Pagkaraan, sabi ng Allah, illa man taba, liban lamang kung sinong nagbalik loob. Yan. Ibig sabihin, pinapatawad ng Allah Subhanahu wa ta'ala kung sino nagbalik loob. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Hurairah, bumalik ka doon sa babaeng yon, sapagkat kapag di mo magawang sabihin sa babae may tauba, babalik sa yung hatol na wala kang tauba." Yan. So, nakakatakot magbigay hatol po na walang taubang tao, kasi bakit babalik po sa atin? Na binanggit ng Allah Subhanahu wa ta'ala yan, na man dhal ladhi yata'alla alayya ah, man dhal ladhi yata'alla alayha inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Sino ba ang mga taong yan na nagsasabing hindi ako nagbibigay tauba sa isang nagbabalik loob? Tunay na pinatawad ko ang isang taong nagbalik loob, at ipaalam ninyo sa nagbigay fatwa na wala na akong tinatanggap sa kanyang mabuting mga nagawa dahil sa kanyang pagpafatwa, pagbibigay hatol, na hindi ko daw papatawarin ang gumawa ng kasalanan. So yun, ibabalik ng Allah ang hatol. Siyempre sabi niya, babalik ako, sasabihin ko sa babae na may tauba siya. Ang babae paikot-ikot siya, pabalik-balik siya,
ang lalaki, si Abu Hurairah, pabalik-balik siya, paikot-ikot. Sabi ng mga bata, "Nabaliw si Abu Hurairah." "Bakit?" "Dahil mukhang umiiyak, papunta pabalik." Sabi, "Magkuwento, 3 araw ito." Hinanap ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pagkaraan nakita niya ang babae, sabi niya, "Nandito ka na, ilang araw kita hinahanap." Sabi niya, "Abu Hurairah, ulitin mo ba yung sinabi mo sa'kin nung nakalipas?" Sabi ni Abu Hurairah, "Hindi, pinapabot ko lang sa'yo, may tuba ka," sabi ng propeta. Naging maluwag ang kasaganaan ng babae sa sobrang saya niya. Sabi niya, "Abu Hurairah, sabi ba 'yan ng propeta?" Sabi niya, "Oo, sinabi ng propeta, narinig mismo ang dalawang tenga ko, may tuba ka sa iyong nagawang kasalanan." Sabi ni Abu Hurairah, "Tunay na ako ay may kayamanan. Lahat ibibigay ko sa mahirap tao sa taong naninirahan sa Madina at ang ititira ko lang ay ang nasa nakadikit sa aking katawan." Ibig sabihin damit. "Ya Aba Hurairah, tunay ibibigay ko, pasasalamat ko lang na may tauba pa pala ako." So dito, 'wag mawalan ng pag-asa na akala ng iba, ikakahiya. So itong babaeng 'to, sa sobrang hiya niya, 'di niya ginawang ilabas hanggang sa nakapatay siya. Ano pa rin ang bunga? Siya ay nagtiis, 'di niya ginawang patayin ang sarili, lumaban pa rin siya. 'Yun ang kabila nito ay nakaligtas pagkaraan binigyan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng palugit na makapagtauba. So yung tao po pinatay ng kaniyang sarili, kahit na gano'n po nagawa sa kaniyang karahasan, so dahil do'n 'di na siya bumangon, nagpakamatay na rin, pabilang po siya sa ganoon na pinatay ang kaniyang sarili at siya ay magkakaroon ng kasalanan na matindi pagdating sa kabilang buhay. Tumiis po siya, lumaban kahit gano'n pa man, lumipat siya ng ibang lugar, 'yun ang maipapayo ko sa kanya upang sa gano'n mawala ang, pakinig niya sa mga tao, inshallah. Wallahu a'lamu bis-shawab, 'yun po. Okay. May pangatlong katanungan po sa live pero may, isa rin po na katanungan dito sa Google Meet mula kay JR Jola. Pero bago 'yan po, Sheikh, babasahin ko na muna po yung katanungan dito sa live. Ang sabi dito, "Assalamualaikum, Sheikh, na-late po ako, 'di ko po narinig yung iba. Tanong ko lang po, 'pag Muslim po nag" yun na nga po, opo. "May chance pa rin po ba magkakapasok sa paraiso?" Ang taong pinatay niya ang kaniyang sarili, pinaslang niya ang kaniyang sarili, ginawa niyang pagkiti sa sarili dahil siya ay Muslim, ginawa lang niyang patayin ang sarili dahil sa problema, sobrang pagkaka-depress, toxic talaga na matindi, so 'yan. So ang mangyayari sa kanya ay Muslim pa rin, paparusaan siya ng Allah doon sa kaniyang ginawang kasalanan na pagpatay sa sarili dahil meron siyang tauhid sa puso na naniniwala siyang kaisa ng Allah, tunay siya ay makakapasok ng paraiso pagkaraan niyang durugin, parusahan, lutuin, durugin, papahirapan sa apoy ng impyerno na napakatindi na kung saan ito ay depende sa tagal ng kaniyang paggawa ng kasalanan na kung saan tatama sa kanya. So yun po, makakapasok siya sa paraiso, pero dudurugin muna, papahirapin muna, susunugin muna, papaiyakin pa muna sa apoy ng impyerno. Ayon sa pahayag ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani mula sa aklat na pangalan ay Fatawa Al-Muhimma. Barakallahu fik. Okay, Sheikh, siguro ito na siguro ang panghuli kay JR Jola. عن عبد الله بن عمرو قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء." Tama po ba itong hadith na ito? Yan po kasi natutunan namin. Sheikh, nabanggit po ninyo kasi 500 years po mula opo, gano'n po. Alhamdulillah wal hadithu sahihun kama ittafaqa al-ulama anna hadha al-hadith hadithun sahihun. Nag-isa ang ating mga ulama, itong hadith na ito ay lakas ayon sa pinagkaisa nating mga ulama, kama qala Sheikh Sheikh Muhammad Nasir Albani fi kitabi Al-Hadith As-Sahiha. Binanggit nito sa kanyang kitab na itong hadith na ito ay napakalakas. Wa kana arshuhu 'alal ma, nangangahulugan na bago palikhain ang lahat, ang arsh ay nagawa na. Bago palikhahin ang mundo, bago palikhahin ang kalangitan at kalupaan, bago palikhahin ang tao, bago palikhahin ang pensil, panulat, tunay na nagawa na po muna isulat ang Arsh. Kaya kung tatanungin ka, anong unang nilikha ng Allah? Ang unang nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang Arsh.
bago nilikhain ang pensil. Bago may dalil na kung saan unang nilikha ng Allah SWT ay pensil. Oo, tama, pero panulat. Unang nilikha ng Allah SWT ay panulat. Tama 'yon, pero unang nilikha ng Allah SWT ang panulat pagkaraan nilikhain ang Arsh, yung kaniyang trono. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yun po, barakallahu fiik. Okay, gusto niyo lang po i-clarify siguro, Sheikh, yung sinabi niyo daw po na 500 years. Since sa hadith po, nabanggit po diyan is 50,000 taon, 500 years, 500,000 years. Opo, kung hindi ako nagkakamali. Opo. Khamsu Bi ay 50 pati alfa sana. Ibig sabihin tama pala yung 50,000 hadith. Allah. Okay. Nadi-distract ako, sorry lang po kasi, pinapatay po ni Facebook ang live natin. Opo, dahil sa maselan po ang pinag-uusapan natin. Sorry po. Okay, sa pagtatapos ng ating programa, inihahandog namin muli ang mikropono kay Sheikh Ustad Amin Pindatan Kandulit upang pangunahan tayo sa Kafaratul Majlis at magbigay ng kanyang panghuling paalala. So alhamdulillah, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, isa naman na karangalan na pagdating natin sa kabilang buhay na idagdag natin ang ating kaalaman sa mga karamihan. Insyaallah, kaalaman nagmula sa inyo at kaalamang nagmula rin sa amin, nagshi-share ang bawat isa at isipin natin kahit na nasa panahon tayo nasa kahirapan, isipin natin 'wag nating anuhin na, wala tayong silbi. Lahat po may silbi. Na lang para walang magnanakaw. So hindi po gano'n, bagkus tunay po na, ginawa po ng Allah SWT na mayroon talagang mayaman at may mahirap upang mayaman ay makakuha ng reward, magsilbi sa mahirap at ang mahirap naman ay upang sila maghanap buhay at mayroon silang, gawain ng paghanap buhay, isa ito sa uri ng ibadah. So yun po, inshallah 'wag tayong malungkot kung nasa linya po tayo ng mahirap dito sa mundo at, 'wag tayong malungkot kung tayo ay nasa panahong paghihirap lagi. Sapagkat ito pa ay linya natin dito sa mundo, wa khairu mimma yajma'un, sabi ng Allah sa ibang ulat, siya ang Allah Subhanahu wa ta'ala, ah, ang pinakamainam na ating pagtitipunan na makita siya sa kabilang buhay. Yun, yung sa dulo ng aya na ito, "Wa yattakhidha ba'du ba'dhan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un." Yan, wallahu a'lamu bisawab. So hanggang dito na lang, ako'y nagpapasalamat sa lahat, lalo na sa ating MC, mashallah,
napakaayos at napakaganda. Insyaallah naway magsilbi hanggang ito sa ating huling hininga, magbahagi natin ng kaalaman. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah. Isang gabi na naman ng malalim na pagdinilay at pagbabalik loob ang ating dinaanan. Ang ating topiko ay mahirap, mabigat at maselan. Kaya nga po, pinapatay-patay po ang live natin. Pero alhamdulillah, salamat kay Allah na pag-usapan natin ito na may liwanag ng Islam at sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag binigyan mo ng boses ang sakit, mababawasan ang bigat nito. At kapag binigyan mo ng gabay ang puso, makakahanap ito ng daan, patungo, o di kay pauwi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ako po ang inyong kapatid na nagsasabing kapag ikaw ay pagod, huwag kang sumuko. Yumuko ka lang sa sujud. Sa bawat luhang bumagsak ng palihim, si Allah ang unang nakakakita. At kung sa tingin mo wala nang halaga ang buhay mo, paalalain ko sa iyo, minsan ang pinakamahina mong dasal ay sapat na para ibalik ni Allah ang liwanag sa puso mo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magkita-kita po tayo muli dito lamang po sa Pioneer Legacy, Knowledge and Unity. Maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.